Sabi nila likas daw sa bata ang makakita ng kung ano-ano. Pero paano kung iba't ibang entidad ang mga nakikita ng isang bata? Maituturing pa bang likas ito? Halina't pakinggan natin ang bagong kwentong aking isasalaysay. Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shen. 32 years old at isa po akong full-time mom sa kasalukuyan sa 4 years old kong anak na si Art. Masayahing bata si Art, Papa Dudut. Manang-mana po sa tatay niya. Tuwing nakikita ko nga po siya ay naaalala ko kung paano dumiskarteng manligaw ang tatay niya sa akin noong nag-aaral pa lamang kami. College lover kami ng asawa kong si Julius, Papa Dudut. Same university lamang kami ng pinag-aaralan pero hindi po kami same ng course. Ako po ay kumukuha noon ng kursong BS HRM. Samantalang si Julius naman ay computer engineering. Actually, nagkakilala kami ni Julius through common friends si Mark. Matagal na pong tropa ni Julius si Mark, Papa Dudut, at ganon din po ako. Bali nagkayaan kaming lumabas, nagkasama-sama hanggang sa nagkakilanlan. Dumaan kami sa stage ng getting to know each other hanggang sa magpasya si Julius. Naligawan ako. Sa ilang months naman ng pagkakakilala namin, Papa Dudut, ay nakita ko naman na sincere si Julius sa kanyang mga words and actions. Kaya pinayagan ko siyang ligawan ako. It actually took 5 months bago ko siya sagutin. Nang makatapos kaming parehas mag-aral at nakapagtrabaho ay nag-decide na siyang mamanhikan sa amin at eventually ay kinasal kami. Naging mabilis lamang ang lahat, Papa Dudut, ngunit ilang taon din ang lumipas bago kami binayaan ang isang supling na matagal din naming inasam. Kumusta ang asawa ko? Pangungumusta sa akin ni Julius nang umuwi siya galing sa trabaho. 5 buwan na akong buntis noon, Papa Dudut, at may kalakihan na ang tiyan kaya naman pinatigil niya na rin ako sa pagtatrabaho. Eto okay lang naman, bored, sagot ko. Bakit naman naboboard ang maganda kong asawa, ha? Ang sabi niya na tila nagpapakyut pa sabay pisil ng aking mga pisngi. Puro lang kasi ako nood dito linis o di naman kaya ay basa ng pocketbook. Medyo naboboard na ako, paliwanag ko. Ang mami mo baby nagreklamo na, kaya naman bilisan mo na ang paglabas para may paglilibangan na siya, ha? Ang sabi nito, kausap ang aking tiyan habang hinihimas-himas ito. Huwag ka nang malungkot, may dala akong paborito mo. Nang sabihin niya yon ay nilabas niya ang Indian mango na isa sa mga pinaglilihian ko. At isang pritong manok mula sa isang fast food restaurant na talaga namang paborito ko. Ay, meron pa. Charan! Sabi nito sabay pakita sa akin nito ng bagoong. Han, nasa sorpresang sabi ko. Grabe, kilalang kilala mo talaga ako. Siyempre naman Han, no? Hanggat kaya kitang i-spoiled ay gagawin ko yon. Kahit pa maubos ang pera ko sa iyo. Wika nito sabay pisil mula sa aking pisngi. Paborito niya talagang gawin yon, Papa Dudut. Naging maayos sa mga lumipas na buwan, Papa Dudut. Yun nga lang ay sobra talaga akong na-boring sa bahay. Kaya napagdesisyon na naming mag-asawa na kung maaari ay tumira muna kami sa bahay ng mga magulang ko para meron akong nakakausap. At the same time ay may katuwang ako dahil anytime ay nakakaramdam ako ng paghilab ng tiyan ko. Hanggang sa dumating nga ang araw na pinanganak ko ang aming baby, Papa Dudut. At noon din nangyari ang first creepy experience ko. Oo, Papa Dudut.
Simula nung isinilang ko ang aking anak ay nakakaranas na kami ng kababalaghan. Sabihin na natin hindi naman madalas pero nagkakaroon pa rin kami ng creepy encounter. Matapos ang procedure ng panganganak ko sa ospital, dahil na rin sa pagod ay nakatulog ako. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng ilang katok sa pinto ng kwarto kung nasaan kami. Nang magmulat ako ng mata ay napansin kong nakahiga sa couch na nasa loob ng kwarto ang asawa ko. Nakalib siya noon sa trabaho kaya naman ginawa niyang all in ang pagbabantay sa akin sa ospital. Nabaling na lamang ang atensyon ko sa pinto nang muli ay may 3 malalakas at magkakasunod na katok na nagmula doon. Ngunit dahil sa panghihina ay hindi pa ako makatayo, kaya naman nagsalita na lamang ako para alamin kung sino ang kumakatok mula sa labas. "Sino yan?" tanong ko. Hindi yata gaano malakas ang pagsasalita ko kaya naman umulit ang pagkatok sa pintuan. Noong mga pagkakataon na yon ay 2 beses na lamang ito. "Sino yan?" Muli ko pang sabi sabay baling sa aking asawang mahimbing pa ring natutulog. Sa sumunod na pagkakataon ay isang katok na lamang ang narinig ko, Papa Dudut, kaya pinwersa ko na ang sarili ko sa pagsasalita kahit na medyo masakit pa ang procedure na ginawa sa akin dala ng panganganak. "Sino yan?" Wika ko pa ulit. Sa pagkakataong yun ay narinig yata ng asawa ko ang aking sigaw. Kaya agad-agad siyang napabalikwas ng bangon sabay lapit sa akin habang pumupungas-pungas ang kanyang mga mata. "O Han, anong problema?" Tila nag-aalalang tanong niya. Kasi may kumakatok sa pinto kanina. Naisip ko na baka nurse yon na kailangan mag-check ng pasyente. Paliwanag ko sa aking asawa. Agad naman siyang lumapit sa pinto at ipinihit ang seradura noon. Ngunit wala namang kaming nakita na kahit na sino ang nasa labas ng kwarto kung nasaan kami. "Wala namang tauhan," ang sabi pa nito sabay sara muli ng pinto. Kanina pang kumakatok yun baka naiinis na lang at umalis na," ang sabi ko. Sa totoo lang ng mga oras na yon, Papa Dudut, ay sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang ako nakaramdam ng kilabot. Gayon man ay dinaan ko na lamang sa biro upang gumaan ang aking pakiramdam. Kung nurse yon, siguradong kakatok lang yon at papasok para mag-check ng pasyente. Bukas naman itong pinto at hindi nakalak. Paliwanag ng asawa ko na lalong nagdulot sa akin ng kaba. "Huwag na nating isipin yun. Matulog ka na lang ulit. Bukas na bukas makikita mo na ang little one natin. Sa ngayon ay magpahinga ka muna at babantayan kita," ang sabi pa ni Julius. Hinalikan niya ako sa noo pagkatapos noon ay sabay pisil sa aking mga kamay. Matapos niyang gawin yon ay bumalik na siya mula sa pagkakahiga. Maaring para sa iba ay simpleng katok na yon at hindi naman talaga nakakatakot, ngunit para sa akin, dahil sa ako ang nakaranas ay isa yon sa maituturing kong creepy encounters. Kinabukasan sa wakas ay nakita ko na rin ang cute kong baby. Masasabi ko na sobrang naging worth it ang panganganak ko. Lalo na noong nasilayan ko ng anak namin ni Julius. Gaya nga ng sinabi ko, pinangalanan namin siya na Art dahil para sa amin ay isa siya sa mga beautiful masterpiece ng Diyos. Makalipas ang ilang araw nang makalabas ako ng ospital, Papa Dudut, ay nanatili pa rin kaming makipisan na mag-asawa sa bahay ng aking mga magulang. Ipinakiusap ko rin kasi kay Julius na doon na lang muna kami para na rin may katuwang ako sa pag-aalaga sa anak namin habang nasa trabaho siya. At nang sa gayon ay hindi rin siya napupuyat, lalo na't kung madaling araw ay iiyak si baby. Maaga din kasi ang kanyang pasok sa trabaho at isa pa ay ayaw ko din kumuha ng kung sino lang na mag-aalaga sa anak ko. May gina yung pamilya ko ang aking magiging katuwang. Pumayag naman si Julius sa suhesyon kong yon, Papa Dudut, kaya naman talagang tuwang-tuwa ako sa kanya dahil
Kapag alam niya na makakabuti ang isang bagay para sa akin ay hindi na siya kumukontra dito at sinusuportahan niya na lamang ako. Papadudot gaya nga ng inaasahan ay naging katuwang ko sa pag-aalaga sina mama at papa kay Art. Minsan naman ay tumutulong din ang aking mga kapatid na sina Simon ang sumunod sa akin at si Syra ang bunso kong kapatid. Kaya naman hindi rin talaga ako sobrang napapagod sa pag-aalaga sa aking anak. Naisip ko pa nga noon na iba talaga kapag unang apo nasa kanyang lahat ng atensyon. Ngunit gayon na lamang ang pagtataka ko ng isang beses ay bigla akong kinausap ni mama habang kami ay nanananghalian. May pasok noon sa eskwelahan ng dalawa kong kapatid at ganun din ang asawa ko sa kanyang trabaho. Samantalang si Papa naman ay may importanteng lakad. Kaya ako, si Mama at Baby Art na nasa kwarto at natutulog ng mga oras na yon lang ang nasa bahay. Alam mo Shen, sobra akong natutuwa dyan sa apo kong si Art. Wika ni Mama sabay subo ng kanin na nasa kutsara. Salamat po ma, tugon ko. Kaso alam mo minsan nahihiwagaan ako sa bata na yan, saad pa niya. Ano po ang ibig ninyong sabihin ma? Nagtataka kong tanong. Paano minsan ay grabe ang hagik-hik niyan? Pakiramdam ko nga minsan ay nilalaro yan ng anghel niya. Nakangiting sabi pa ni mama. Akala ko naman po kung bakit kayo nahihiwagaan. Pero siguro nga ho, ma nilalaro siya ng guardian angel niya. Ang sabi ko pa. Pagkatapos namin mag-usap ni mama patungkol doon ay bigla na lamang inagaw ang atensyon namin ng malakas na iyak ni Baby Art sa kwarto at agad naman akong tumayo para patahanin ito. Papadudot naging okay naman ang mga lumipas na araw at buwan habang lumalaki ang aking anak na si Art. Natutuwa nga ako dahil lumaki siyang malusog, masiyahin at may pagkamadaldal na rin. Isa pa sa mga kinakatuwa ko ay akala ko ay wala na lahat ng mga nakakatakot na bagay na nararanasan namin. Ngunit bumalik yon nang tumungtong si Art ng 2 taon. May isang beses na nakikipaglaro siya sa kanyang tita Syra nang bigla ay sumigaw na lamang ang aking kapatid. Ate! Malakas na sigaw nito. Agad naman akong tumakbo nang marinig yon dahil akala ko ay kung ano na ang nangyayari. Bakit? Agad kong tanong dito. Ate, nakakatakot si Art. Ang sabi pa nito na halata sa mukha ang pamumutla at dala ng takot. Ha? Bakit naman? Muli ko pang tanong dito. Nang makita naman ako ng anak ko ay agad itong naglakad papalapit sa akin at niyakap ang aking mga binti. Mama? Masayang sabi pa nito at saka ko binuhat para kargahin. Ano bang nangyari sa iyo, Sai? Bakit ka natatakot sa pamangkin mo? Baling ko ng atensyon kay Syra. Paano kasi ate naglalaro kami ni Art dito? Pagkatapos noon bigla na lamang siyang may itinuro dun sa kwarto tapos lumapit siya dun. Nakapatay ang ilaw sa loob ng kwarto pagkatapos parang may kinakausap siya at parang nakatingala pa siya sa kausap niya. Sabi niya pa, Tita, tao doon usap kami. Tapos tumatawa pa siya kaya naman natakot ako. Mahabang kwento ni Syra at dama kong parang natakot siya ng mga oras na yon. Hay naku Syra, alam mo namang bata tong pamangkin mo. Natural magsasabi ng kung ano-ano yan, kaya ganun. Tanging nasabi ko na lamang sa aking kapatid. Pagkatapos noon ay pumunta na lamang ako sa sala para panoorin ng mga pambatang palabas si Art. Ngunit nagulangtan din ako papadudot nang may itinuro siya sa TV kahit na hindi pa ito nakabukas. Nang mga oras din na yon ay para bang meron nga akong nakitang refleksyon mula sa TV ng isang figura na may kataasan at kulay itim lamang. Kinusot ko pa nga ang aking mga mata upang malaman kung pinaglalaruan lang ba ako ng aking imahinasyon. Ngunit nang tanggalin ko na ang aking mga kamay mula sa pagkusot dito
ay wala na ang refleksyon ng figura sa TV, kaya naman napabuntong hininga na lamang ako at nagdesisyon na ipagpatuloy na ang pagpapanood sa kanya ng mga pambatang palabas. Akala ko nga noon, Papa Dudut, ay hanggang doon na lamang ang mga kababalaghang mararanasan namin, ngunit hindi pa pala. May isang beses nang bumisita kami sa bahay ng mga magulang ni Julius. Miss na raw kasi nila ang kanilang apo at gustong gusto na nilang makita si Art, kaya naman ng araw ng linggo ay napagdesisyon na naming pagkatapos magsimba ay dumiretso na sa bahay ng mga ito. Nang makita kami ng mga magulang ni Julius ay nagsimula muna sa kumustahan at syempre nariyang pinugpog nila ang anak namin ng halik dahil matagal-tagal din mula nang hindi nila nasilayan si Art dahil walang oras para bumisita. Habang nagtatanghalian ay nagkaroon kami ng pagkakataon ng pag-uusap tungkol sa buhay-buhay. Habang si Art naman ay nakasalampak sa sahig at nilalaro ang kanyang mga toys, nadala ko sa tuwing kami ay bibisita sa bahay ng mga magulang ni Julius. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang napansin kong biglang tumayo si Art at naglakad palayo sa dining room kung nasaan kami. Nung una ay sinundan ko ito ng tingin para malaman kung saan siya pupunta. Ngunit nang hindi na ito maabot ng aking tanaw at lumiko na sa kung saan papunta ay nag-excuse ako sa mga magulang ni Julius at sinabing susundan ko lamang si Art nang biglain nakita ko ito na nakatayo malapit sa isang kwartong nakasara. "Anak? Art? Come to mama." Yaya ko dito, ngunit parang hindi ako narinig nito. Bagkos ay kinagulat ko pa ang ginawa nito, Papa Dudut. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. At ang nakapagtataka pa ay parang may nakahawak dito na labis kong kinagulat. "Anak?" Gulat kong sabi at saka nagmamadaling pumunta sa pwesto niya sabay yakap dito. "Anak, ano ka ba? Hindi ba tinatawag ka na ni mama?" Sabi ko dito. Umupo ako para pantayan ang taas ng anak ko, sabay ayos ng buhok nito at saka ko siya niyakap ng mahigpit. Kasi mama, lola," ang sabi nito sabay turo sa pinto ng kwarto. "Anong ibig mong sabihin, anak?" "Lola, tawag ako lola," sagot nito na labis kong ipinagtaka. Mula sa pagkakayakap ay bumitaw ako kay Art at hinawakan ng magkabilang pisngi ng kanyang muka at saka ko siya tinitigan. Agad ko namang narinig ang boses ni Julius mula sa aking likuran at tinatanong kami kung ano ang ginagawa namin doon. Sinabi ko na lamang na wala at sinundan ko lamang ang anak namin doon na naglalaro. Kinagabihan habang nakahiga ay tinanong ko si Julius kung sino ang may-ari ng nakasarang kwarto kung nasaan kami nakatapat ni Art kanina. At sinabi niyang sa kanyang lola na namatayon. Papa Dudut, ang lolang tinutukoy niya ay ang nanay ng kanyang ama na ilang taon nang nakakalipas mula ng pumanaw. Doon nga ako sobrang kinilabutan, Papa Dudut, at ikinuwento ko kay Julius ang nangyari kanina noong nasa bahay kami ng kanyang mga magulang. Maging siya ay hindi makapaniwala sa mga nangyari at labis na nagtataka. Noon namin napagtanto na hindi kaya merong kakayahan ng anak namin na wala sa ibang tao. Hindi kaya may third eye siya. Papa Dudut, pagkatapos ng pangyayaring yon ay naulit muli ito. At this time ay naging sobra ang paninindig ng aking balahibo. Kakatapos ko lang maglaba isang tanghali nang mag-decide akong magpahinga muna dahil nakapagluto naman na si mama ng aming pananghalian. Kaya hindi ko na kailangan magluto pa. Yun din ang naisip ko na kagandahan kapag may katuwang ka sa bahay. Hindi ka sobrang pagod sa lahat ng mga gawain. Papunta na ako sa kwarto naming mag-iina noon nang makita ko ang aking anak mula sa nakaawang na pinto na naglalaro itong mag-isa.
Ngunit hindi yon ang sumindak sa akin, Papa Dudut, kung hindi ang pakikipag-usap niya sa kung sino na hindi ko naman nakikita. Tuwang-tuwa pa siya noon at tila inaabot ang kanyang laruan sa kalaro niyang hindi nakikita. Hindi agad ako pumasok noon upang obserbahan ang kanyang mga ikinikilos pa. Hanggang sa dumating sa punto na tuwang-tuwa siya sa kanyang kausap at parabang ipinagyayabang pa niya ang kanyang mga laruan. Narinig ko pang malinaw ang mga salitang sinabi niya gaya ng, "Kaya mo ba to? Tingnan mo, ang galing. Ganda ng toy ko." Hindi man malinaw ang pagkakabigas niya ng mga salita na yan dahil sa mura niyang edad, ngunit naunawaan ko naman ang ibig niyang sabihin. Sa mga pagkakataong yun, Papa Dudut, ay nag-decide na akong pumasok ng kwarto at gayon na lamang ang disappointment ng aking anak dahil sinabi niya na umalis na raw ang kanyang kalaro nang makita ako nito. Takot at awang naramdaman ko para sa anak namin ni Julius, Papa Dudut. Takot dahil baka may ikatlong mata nga siya. At awa naman dahil naisip ko na kung meron man siya, nang nabanggit ko ay baka pagtawanan siya ng mga tao at isiping baliw siya kapag lumaki na siya. Wala na ang laro ko, Mama. Takbo siya." Bungad niya sa akin at agad ko namang niyakap si Art, Papa Dudut. Nang gabi ding yun ay naikwento ko kay Julius ang nangyari at nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ni Art. Bigla rin ay naikwento niya naman ang tungkol sa kanyang pinsan na tinawag niya sa pangalang Elaine. Anak yon ng kapatid na lalaki ng mama ni Julius, sa madaling salita ay pinsang buo niya ito. Katulad daw ni Art, noong bata pa si Elaine ay nakakakita daw ito ng kung ano-ano at gayon din basta na lamang nagtuturo at parang may kinakausap sa kawalan. May isang beses pang araw na biglang nawala si Elaine isang araw at kung saan-saang bahagi sila ng bahay naghanap maging sa sarili nitong kwarto. Ngunit nang muli raw nilang i-check ang kwarto ni Elaine ay naroon na raw yun at mahimbing na natutulog. Napaisip at natakot tuloy ako para sa seguridad ni Art, Papa Dudut, dahil inisip kong baka mangyari yon sa kanya. Ngunit naisip kong huwag naman sana. Naisip ko rin na hindi kaya namana ni Art ang ganong klase ng kakayahan sa pinsan na tinutukoy ni Julius. Ngunit sa kabilang banda ay naisip ko rin na napaka-imposible noon dahil sa tingin ko ay hindi naman namamana ang mga ganong bagay o kakayahan. Nakatulugan namin ni Julius ang pagkukwentuhan, Papa Dudut, hanggang sa binulabog kami ni Art isang umaga. Umiiyak kasi ito habang ginigising kaming mag-asawa. Agad siyang pumwesto sa pagitan namin na agad naming kinaalarmang mag-asawa. Bakas kasi ang takot sa kanyang mukha at yun ang unang beses na makita namin siya ng ganon. "Monster, Mama! Monster!" paulit-ulit niyang sabi. Agad kong binuksan ang ilaw sa loob ng kwarto at pinakalma si Art, Papa Dudut. Gayon din ang kumuha naman ng tubig si Julius upang painumin ang aming anak. Matapos noon ay tinanong namin siya kung ano ang nangyari at ang sabi niya ay nakakita daw siya ng monster. "Anong itsura ng monster na sinasabi mo, anak?" tanong ng aking asawa sabay hagod ng buhok sa pawis na pawis nitong noo. "Itim, Daddy, malaki at red eyes. Kukunin niya raw ako," ang wika nito. Sa mga pagkakataong yon ay takot na takot kami ni Julius para sa aming anak, Papa Dudut. Kapag natatakot siya ay natatakot na rin kami para sa kanya. Lalo pa akong kinabahan nang sinabi ng anak namin na sinasabi raw ng monster na nakita niya ay kukuhanin siya nito. Matapos ng gabing yon, Papa Dudut, ay wala namang kaming naging engkwentro patungkol sa pagkakaroon ni Art ng kakaibang kakayahan. At ipinapanalangin ko na sana ituloy-tuloy na ito upang hindi na magdulot yon ng takot sa aming lahat. Hanggang dito na lamang ang liham ko, Papa Dudut. At gusto kong magpasalamat sa iyo kung mababasa mo man ang liham kong ito. Maraming salamat din sa inyo na mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa inyong programa at isa na po ako sa adik na adik
na nakikinig at sumusuporta sa inyo. Lubos na gumagalang, Shen. Mahirap na hindi natin matukoy kung ano ang kakaibang kakayahan na meron si Art. Ngunit ang tangi ko lamang hinihiling sa pamilya ninyo, Shen, ay sana'y ilayo kayo ng Panginoon sa kasamaan at anumang kapahamakan. Gaya ng lagi kong paalala sa ating programa, walang ibang makakatulong sa ating lahat kung hindi ang higit na pananalig natin sa Diyos. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at sumusuporta sa ating programa. Naway lagi kayong malusog at may malakas na pangangatawan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Suportahan din po sana natin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Vlogs. Ito po ang inyong si Papa Dudut. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.